kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang itinuturo tayo ng kalikasan sa tagapaglikha. Pero ang Biblia lamang ang nagtuturo sa atin sa tagapagligtas. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng mga awit, ika-104 na kabanata mula ika-10 talata hanggang ika-24 na talata. Pinadaloy mo ang mga bukal sa mga lambak, at ang mga ilog ay umaagos sa pagitan ng mga burol. Nagbibigay sila ng tubig para sa mababangis na hayop. Doon ay pinapawi ng mga mailap na asno ang kanilang uhaw. Sa malapit na mga puno, ang mga ibon ay gumagawa ng kanilang mga pugad at umaawit. Mula sa langit ay nagpadala ka ng ulan para sa mga burol, at ang lupa ay napupuno ng iyong mga pagpapala. Pinatubo mo ang damo para sa mga baka at mga halaman na gagamitin ng tao upang mapalago niya ang kanyang mga pananim at gumawa ng alak upang paligayahin siya, langis ng oliba upang pasayahin siya, at tinapay upang bigyan siya ng lakas. Ang mga sedro ng Lebanon ay tumatanggap ng saganang ulan, ang mga puno ng Panginoon na kanyang itinanim. Doon itinatayo ng mga ibon ang kanilang mga pugad. Ang mga tagak ay namumugad sa mga puno ng abeto. Ang mga ligaw na kambing ay naninirahan sa matataas na bundok, at ang mga badger ng bato ay nagtatago sa mga bangin. Nilikha mo ang buwan upang markahan ang mga buwan. Alam ng araw ang oras ng paglubog. Ginawa mo ang gabi, at sa kadiliman ay lumabas ng lahat ng mabibangis na hayop. Ang mga batang leon ay umuungal habang sila ay nangangaso, naghahanap ng pagkain na ibinibigay ng Diyos. Kapag sumikat ang araw, bumabalik sila at humihiga sa kanilang mga lungga. Pagkatapos ay lumalabas ang mga tao upang gawin ang kanilang trabaho at patuloy na magtrabaho hanggang gabi. Panginoon, napakarami mong ginawa. Gaano katalino mo ginawa ang lahat ng ito? Ang mundo ay napuno ng iyong mga nilalang. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, ika-13 kabanata mula ika-21 talata hanggang ika-38 talata. Hinulaan ni Jesus ang kanyang pagkakanulo. Matapos sabihin ito ni Jesus, siya ay labis na nabagabag at hayag ang ipinahayag. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagkatinginan ng mga alagad, lubos na naguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Ang isa sa mga alagad, ang minamahal ni Jesus, ay nakaupo sa tabi ni Jesus. Sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabi, "Tanungin mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya't ang disipulong iyon ay lumapit sa tabi ni Jesus at nagtanong, "Sino ito, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ilulubog ko ang tinapay sa sarsa at ibibigay sa kanya. Siya ang lalaki."
Kaya't kumuha siya ng isang pirasong tinapay, isinawsaw ito at ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Pagkakuha ni Judas ng tinapay, pumasok si Satanas sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bilisan mo at gawin mo ang dapat mong gawin." Wala sa iba na nasa hapag ang nakaunawa kung bakit sinabi ito ni Jesus sa kanya. Dahil si Judas ang namamahala sa supot ng salapi, inisip ng ilan sa mga alagad na sinabihan siya ni Jesus na pumunta at bumili ng kailangan nila para sa pista o magbigay ng isang bagay sa mga dukha. Tinanggap ni Judas ang tinapay at lumabas kaagad. Gabi na noon. Ang bagong utos. Pagkaalis ni Judas, sinabi ni Jesus, "Ngayon ay nahayag ang kaluwalhatian ng anak ng tao. Ngayon ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan niya. At kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahahayag sa pamamagitan niya, kung gayon, ang Diyos ay maghahayag ng kaluwalhatian ng anak ng tao sa kanyang sarili at gagawin niya ito kaagad. Mga anak ko, hindi na ninyo ako makakasama pa ng matagal. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga awtoridad ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. At ngayon ay binibigyan ko kayo ng isang bagong utos. Ibigin ang isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din dapat kayong magmahalan. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad." Hinulaan ni Jesus ang pagtanggi ni Pedro. "Saan ka pupunta, Panginoon?" tanong sa kanya ni Simon Pedro. "Hindi ka makasusunod sa akin ngayon kung saan ako pupunta," sagot ni Jesus. "Pero kalaunan ay susundan mo ako." "Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Handa akong mamatay para sa iyo." Sumagot si Jesus, "Handa ka bang mamatay para sa akin? Sinasabi ko sa iyo ang totoo, bago tumilaok ang manok, ay 3 beses mong sasabihin na hindi mo ako kilala." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli, ako'y bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Nais kong i-share sa inyo ang reflection article na ito patungkol sa binasa kong mabuting balita ng ating Panginoon na mula sa banal na kasulatan sa aklat ng mga awit. Ang reflection article na ito ay isinulat ni Mr. Vermont Grounds na aking nabasa sa isang lumang limbag ng Our Daily Bread. Ang article na ito ay pinamagatan niyang Worshiping Nature's God, salin sa ating wika, pagsamba sa Diyos ng kalikasan. Ang kanyang reflection article ay sinimulan niya sa pagtatalakay ng isang larawan na inilathala sa isang limbag ng isang kilalang magazine noong 1988.
Aniya. Sa ilalim daw ng larawan ng tatlong mangingisda ay ang mga sumusunod na teksto. Ang tubig ay kanilang simbahan, ang mga bato ang kanilang pulpito, at sinasamba nila ang isang 20 librang steelhead na isda na gumagalaw sa mahiwagang mga paraan. Sa pananaw ni Mr. Grounds, wala siyang alinlangan na ang pahayag ng pseudo-religion ay exaggerated. Patuloy pa niya, para daw sa mga deboto ng malawak na ibayong dagat, ang kalikasan ang pumalit sa Diyos. Pagpapatuloy pa niya na hindi raw nakikita ng mga debotong ito ang pangangailangan para sa mga formal na serbisyo, sa mga gusaling nakatuon sa mga layuning pangrelihiyon. Dagdag pa ng may akda, para sa mga debotong ito, hindi nila kailangan ang Biblia, mga himno at mga sermon dahil pinupuno paminsan-minsan ng mga kagalang-galang na kaisipan ang kanilang mga puso habang tumutugon sila sa kagandahan at kababalaghan ng mundo. Sa pagtatapos, sinabi ni Mr. Grounds na isang bagay lang daw ang kilalanin ang gawa ng Diyos, tulad raw ng ginawa ng manunulat sa awit 104 na pinupuri ang lumikha para sa kanyang karunungan at kapangyarihan na ipinakita sa ating paligid. Ngunit lubos na iba raw ang maging labis na mahumaling sa mga nilikhang bagay tulad ng mga isda, bulaklak, ulap at mga hayop nang hindi tayo bukas sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita tungkol kay Jesus, ang kanyang anak. Dahil hindi raw natin matututunan sa kalikasan ang tungkol sa krus at sa tagapagligtas. Ayon pa kay Mr. Grounds, ang kinasihang aklat ng Diyos, ang Biblia, ay kailangan kung gusto nating malaman at tunay na sambahin ang mailalang at Panginoon ng kalikasan. Sa puntong ito, lubos akong sumasang-ayon sa mga isinulat ni Mr. Grounds. Una, ang tao ay hindi dapat na labis na mahumaling sa mga nilikhang bagay na tulad ng mga isda, bulaklak, ulap at mga hayop. Naaabot sa puntong sasambahin ng tao ang mga nilikhang bagay. Para sa akin, ito ay isang malaking pang-iinsulto sa ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. At panghuli, tunay na totoo na hindi natin matututunan sa kalikasan ang tungkol sa krus at tagapagligtas, sapagkat ang kagandahan at kababalaghan na ating namamalas sa kalikasan ay buhay na patotoo upang ating makilala at lubos na kilalanin, purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos, ang ating manlilikha. Matututunan lamang natin ang tungkol sa krus at sa tagapagligtas, at ito ay sa banal na aklat, ang Biblia, sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Ngunit dapat nating pakatandaan sa aking paniniwala upang matuklasan, matutunan at buong puso nilang tanggapin ang katotohanan at ang tungkol sa tagapagligtas. Dapat tayong mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay magpakita ng pagpapakumbaba, pagpapahalaga at masigasig na paghihintay tulad ng ipinakita ni Jesus sa bawat isa sa atin sa pangunguna ng banal na Espiritu sa loob natin, hanggang sa sandaling sumilay ang liwanag ng ilaw ng katotohanan sa kanila, hanggang sa tuluyang magningning ang liwanag ng katotohanan ng Diyos, ang mailalang at ng tagapagligtas. Sa puntong ito ay tinatapos ko na po
ang maikling reflection sharing na ito sa inyo na isinulat at inilathala ni Ginoong Vermont Grounds sa Our Daily Bread. Sana'y naibigan at nakapulutan ninyo ng aral katulad ko. At bago ako tuluyang magpaalam, hayaan ninyong iwanan ko sa inyo ang isang makabuluhan at magandang sipi na ito galing kay Sper. Marilag na mga bundok, maalong dagat, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa lahat. Ngunit upang makilala natin ang kanyang anak, ito ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.